Nagsalita na ang babaeng kapatid ng controversial mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Guo na kinilalang si Sheila Leal Guo, at ito ang kanyang nakakapanindig balahibo na revelasyon na tiyak na ikakagulat niyo. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Imbis na malinawan, mas dumami palalo ang tanong tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa muling pagharap niya sa Joint Committee hearing ng Senado hinggil sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Sa pagdinig, inusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Mayor Alice. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, na-discovering may dalawa pa siyang kapatid sa amang si Angelito Guo at inang si Amelia Leal. Natanong tuloy kung bakit ngayon lang ito inamin ng alkalde. Katwira naman ng alkalde na ayaw lang umano niya madamay pa ang kanyang mga kapatid. Dito lalong naintriga ang mga senador sa birth certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice. Nakasaad sa papel na kasal ang kanilang mga magulang, taliwas sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas na kasambahay ng kanyang ama, ang ina na hindi na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga hindi nagtutugma ng mga sagot ni Mayor Alice Guo, lalong lumakas ang hinala ng mga senador. Tingin nila na posibleng hindi talaga totoo ang mga sinasabing mga magulang ng alkalde. Matatanda ang una ng sinabi ni Mayor Alice na ang kanyang tatay mismo ang nagparehistro sa birth certificate niya. Ito raw mismo ang naglagay sa mga personal na detalye ni Mayor Alice Guo. Pero base sa fact-finding ng Philippine Statistic Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga di umano'y magdulang ng alkalde. Sa kabila ng mga questionabling detalye sa pagkatao niya, iginiit ng kampo ni Mayor Alice Guo na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya at wala raw silang dapat na patunayan. Samantala ngayong araw, nagsalita na ang kapatid ni Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo na idinaan niya sa isang kilalang social media personality upang ikwento ang tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, at ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuurin ang nakakakilabot sa likod ng maamong mukha ni Mayor Alice Guo. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ako nga pala ang kapatid ni Alice Guo na mayor ng Bamban. Sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya, at ito ang storya niya. Oo, tama kayo, hindi talaga siya Pilipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Quezon, China. Ang Quezon ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin, dun siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo, kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Noong 2018 lumapit ang China government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas, pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case na mahuli. Dito na papasok ang triad, aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst, at magkakabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung anong gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang nag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MMS ang mamamahala dito. Ang MMS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang binolunteer. At dito, nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kaming nag-training. Ang hirap maging espiya, pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic words lamang ang gamit. Kasi nga Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Walang masyadong eksplenasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila wag na daw pansinin masyado, madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang daw ang katapat.
2020, pinadala si Ate Alice sa Bamban at dito na nila plinano na maging mayor si Ate sa Bamban, isang maliit lang na munisipyo para di mahalata ng Philippine government. Nakapag-register din siya sa voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talaga ang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. Nanalo si Ate bilang mayor, nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case na may aatake, lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si Ate Alice at nalusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, penalty na ang katapat ng mga espiya. Pero dito sa Pinas, parang circus lang, nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ang Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate na sa farm lumaki at anak ng katulong kasi mahilig sa mga gantong storya ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niya tumira sa Pilipinas. Sabi ko naman matitigil siya ng triad or MSS kung malalaman nila ito. Di ko na rin alam kung anong nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Di ko na rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka nategi na siya ng MSS o triad dahil pinili niya ang Pilipinas. No comment on the treatment pero papatunayan namin na Filipino si Mayor Alice Go. Meron siyang birth certificate. Yung sinabi niya totoo, yung nanay niya ay kasambahay. Tignan niyo yung birth certificate, nakalagay occupation ng kanyang nanay doon, a housekeeper. Meron siyang Filipino passport, wala na siya ibang passport. So now the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ibang kinikilalang bansa si Mayor Go, kundi Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng dahil kahit anong pilit sa kanya dahil ang mother tongue niya ay Tagalog. Sir, bakit hindi raw mahanap yung birth certificate ng parents? Ng nanay in particular? Hindi, yun na yung hindi siya involved doon sa pagkuha ng kanyang birth certificate. Ang nakita niya, yun na yung inabutan niya. At yun yung sinagot niya. Buong tapang sinagot ni Mayor. Lahat ng tanong ng mga senador. Kita nyo naman lahat na binuhos kay Mayor. Pero hindi natinag si Mayor. Sabi niya talaga na Pilipino ako. At wala akong ibang bansa. Saan nyo ako i-deport? Diba? Pilipinas lang. Ito lang. At hindi niya iiwanan yung Bamban Tarlac. Yun lang po. Maraming salamat. Mayor, you confirm. Iwanan mo Bamban? Hindi. Hindi ko po iwanan ng Okay, yun na Bamban po. at ako po ay isang Filipino. Oh, yun lang po. At Maraming lalo-lalo salamat. na po hindi pa ako spy. Okay. Ulitin mo. Sinabi mo. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank you.